Once upon a time, in a land far, far away, there was a city covered in snow. A city known for the finest of things. Food. Tradition. And art. But only the bravest traveler can endure the below-zero temperature. In order to explore this land called Sapporo. Really getting cold. And colder and colder by the minute. Nakakita ko ng mga Pilipino dito eh. Kyo wa niguru ni wa ihida. It's a good day to make sushi. Heavy. Very heavy. Kapag sinabing Hokkaido, alam ko nang iniisip nyo. Ramen yan, no? But wait, there's more in Hokkaido. Particularly in a sophisticated town called Sapporo. Sapporo o Shirimashu. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Kilala ang mga Hapon bilang isa sa pinakamagagalang na tao sa buong mundo. Omotenashi o Japanese hospitality. Isa itong kaugalian na isinasabuhay ng mga Hapon para maiwasan ang anumang alitan sa kapwa nila o sa mga dayuhan. Kaya kapag pumunta kang Japan, matuto kang maging magalang. Respect and courtesy are key, mga biyahero. Ngunit hindi lang paggalang sa ibang tao ang matututunan mo rito. Dahil ang mga Hapon ay kilala rin sa pagiging tradisyonal. Maraming makalumang gawain ang pinaniniwalaan at iginagalang pa rin hanggang ngayon. Isa na rito ang pagsusuot ng kimono. Isang uri ng Japanese formal wear ang kimono na kadalasang gawa sa silk. Sinusuot ito sa mga importanteng okasyon, ritual at selebrasyon. Dito sa Sapporo, hindi lang ang mga lokal ang pwedeng makapagsuot nito. If you want to understand and appreciate Japanese culture, try the kimono experience. At ito na, ang bagong damit ko. Actually, this is my third or fourth time na magsusuot tayo ng Japanese type of clothing, no? And you remember we wore pang samurai, pang ninja, pang mataas yata na posisyon. Before, hindi na ako kailangan magtanggal ng damit. Dito parang stricto sila na parang kailangan hubad. Buti na lang yung aking underwear nandiyan pa din. Pero, ang lamig-lamig eh. Dahil talaga medyo tight fit. Siguro ito yung kanilang skinny fit. Noong unang panahon. So, yung lakad mo talagang kailangan short strides. So, hindi ka pwede mag-squats dito. Hindi ka pwede mag-lunge. Ganyan lang. Kaya pala gawan sila maglakad. Kaya pala. Pero mahirap siguro kapag meron akong aabutin, no? Pwede naman. Hindi lang ganun ka-flexible. Ang isang tradisyonal na kimono ay may 12 bahagi. Mula inner clothing hanggang accessories. Lahat ng isusuot mo ay mahalaga. Pero hindi lang ito basta-basta ay sinusuot. Meron kasing striktong paraan kung paano sinusuot ang kimono. Ang tawag dito ay kitsuke. Mainam na sa isang expert tayo humingi ng tulong sa pagsuot nito. So mga bihero, bihero tip na kapag gagawin ito, mag-CR muna kayo at mag-unload. Kasi habang hinihigpit niya, may lumuluha. Oh my God. Yun na yun. Wala na. Let it go. Let it flow. Dito na ako. Ayun. Ayos. Pwede na. Pwede na. Pwede na.
Now, usually ginagawa nila dito, kapag nakasuot na ng kimono, may konting photoshoot magaganap. Pasok tayo dito. Malamang ito naman yung photoshoot. English na nga eh. Ayan. Ay, may tao pa. Marunong mag-Pilipino. Aba, kalain nyo, nakita pa tayo ng kababayan. It's time for Chika Minute! Because I want to kimono more about this tradition. Teka, turista ba kayo? Hindi. Ay, hindi. So, ilang taon na wala ka dito? Ako dito, 24 years na. 24 Oo, sa Hokkaido. I'm sure may pamilya ka na, marami na. Oo. Kayo pa naman? 11 years? 11 years. Makeup artist sina Jessie at Yang na mahigit isang dekada nang nakatira sa Japan. Sa kanilang paninirahan sa Japan, nakita nila kung paano binibigyang halaga ng mga Hapon ang kanilang tradisyon. Gano'n ka-importante yung pagsuot ng kimono sa mga Hapon? Kadalasan kasi, halimbawa, pagka merong mga malaking event, halimbawa sa malalaking party, nagsusuot sila ng traditional talagang kimono ang sinusuot ng mga Hapon kadalasan. Yung mga marunong magsuot kasi hindi ganun kadali magsuot nito. I heard na yung preparation ng pagsuot ng kimono medyo wild. Yes. Gano'n katagal ba? Maybe 30 minutes. Bakit sila matagal? Marami kasing Umaabot sa loob. Kasi pagka nagsuot ka ng kimono, kailangan flat siya dito. Ayun, tatambak, lalagyan nila ng maraming towel dito sa loob o pati yung sa likod mo lalagyan nila ng towel yan para flat siya pagka sinuot mo siya. Pero nagsusuot pa rin sila ng kimono? Oo, Yes. nagsusuot sila. Hindi lang ibang costume. no. Ay, hindi. Mga Lalo na yung mga matatanda. matatanda, kagaya sa trabaho ko, yung mga 60 Yung above, talagang mga nakakimono talaga sila. Yung mga nagsusuot ng ganyang kimono, ibig sabihin po ba na mayaman sila? No. Hindi. Oo, hindi yun. Kasi galing sa magulang nila, sa mga lola, meron na talaga silang mga kimono na binibigay. Kasi itong mga kimono to hanggang 100 years, hindi siya nasisira. Nakamamangha na hanggang ngayon ay buhay na buhay ang mga ganitong tradisyon. Now you know why it's a must to experience this when in Sapporo. Alam kong busy din kayo at meron din kami pupuntahan. Ituloy na natin itong photoshoot na to. Let's go. Binansagang last frontier ang isla ng Hokkaido. Nananatili pa rin kasing malago ang kanilang kagubatan at kabundukan. Bukod sa mga puno, mayaman din ang lugar na to sa isda dahil napalilibutan ito ng dagat. Ang pangingisda ay isa sa kinabubuhay ng mga taga rito. At kapag fresh catch ang hanap nyo, may alam akong lugar na number 1 sa listahan. Mga biyera, nagbabalik tayo ngayon dito sa tinatawag nilang Central Wholesale Market. Kaya pupunta dito mga turista, kaya tayo nandito dahil sa kanilang fresh seafood. Yung kanilang king crab, yung sobrang laking king crab na nakakatakot, na parang ayaw mong kainin. But anyway, apparently, yung mga locals hindi pupunta dito masyado. Usually, para sa mga turista lang. Slightly expensive, but I think it's definitely worth the trip. Seafood lover? Sugod na sa Sapporo Central Wholesale Market. Now, this is just one of the stores na located dito sa Central Wholesale Market. And nagpapakita sila ng mga fresh king crab sa labas. Kung minsan, kung swerte, magpapatikim sila ng mga free samples. And then you have not just king crab, but different types of seafood as well. Sa buong Japan, kilala ang Hokkaido sa pagkakaroon ng pinakamasasarap at malalaking alimango. Iba't ibang klase nito ay dito lang makikita. Pero ang pinaka-star sa mga alimango nila ay ang king crab. Madalas nakukuha ang king crab tuwing autumn o winter kung kailan malamig ang dagat. Ang isang king crab ay kadalasang 2 hanggang 4 na kilo ang timbang. Kaya isa ito sa mga pinakamahal na klase ng alimango.
what's the best time to come here for the freshness of the crab? Does it taste better if the crab is bigger? まあ味は変わんねえ。ただ食べやすいのは大きい方が食べやすい。 The bigger one is easier to eat. Hi. May dalawang paraan para makatikim ng mga fresh catch dito. Pwedeng takeout o kaya paluto style. I'm guessing tourists can come here, point to fresh seafood, and someone cooks. Yes. Okay. Also. Okay. Let's see the crab first. That's live. That's alive. Crab. Crab. Wow. Can I hold? Okay. Heavy. Very heavy. How many kilos? でもスモールサイズ。 This is small size. What's the big size? ビッグサイズ。 Big size. 今ないかな。 No? No. スモールサイズ。 Hindi lang king crab ang malaki dito, biyeros. May iba pa. Akalain niyo yun? Scallop. 刺身。 Oh, scallop sashimi. うん。 Yeah. This is still small. うん。 Grabe guys, busog na yung mata ko. Look at that! Scallops! Pero hindi ko pa rin palalagpasin ang pagkakataon na makatikim ng king crab. Uy, hashtag you love my job na talaga. Sinasabi sa inyo na hindi lang dahil fini-feature namin at meron kaming camera sa harapan ay magpapakait sila. Actually, ito yung normal na ginagawa nila eh. Okay. Not okay. Okay. Oishi. 美味しい。 Oishi. It's very juicy. Succulent. I want to take this home. Perfect with sake. Hindi makamove on sa seafood. Buti pa ang seafood dito. My forever. Ay sus! Madami pang restaurant na naghihintay sa atin. So, nandito tayo sa restaurant katabi ng pinuntahan nating supermarket, seafood supermarket kanina. And they have this great selection of different sashimi or raw seafood on top of rice. We call it donburi. Now, I remember yung visit ko dito sa Hokkaido opened my palate or naging open-minded ako sa pagkain ng sashimi. Dahil back home, hindi ako masyadong nasanay. Pero dahil nakain ko kung gaano ka-fresh yung seafood nila, walang kalansa-lansa. Tapos nun, matamis. Is that even possible raw? Tapos matamis. I'm sure yung mga sashimi eaters would definitely understand. Ayan na. Ito na to. This is it. Soy sauce. Just the right amount. Okay. Before talaga ako pumunta sa Hokkaido, susubukan ko to sa harapan ko. Ako parang tempura na lang please. Parang ngayon. May confidence. Okay, I love spicy food. Pero hindi lang ako talaga magustuhan ang wasabi. I don't know why. Ano ba yan? Ano pa kalambot? It's beautiful. Sarap. Scallops. Ano ba naman ito? Everything's sweet, crunchy. Kakamain ko na to.
Wow. For the, the normal sashimi eaters, definitely you're gonna be in sashimi heaven if you're flying to Sapporo here in Hokkaido, no? Pero sa mga hindi pa nakakasubok, yung mga tipong hindi ako kumakain ng hindi lutong pagkain, please lang, subukan nyo to. I guarantee you, mag-iiba yung isip nyo. Mag-iiba. 100%. 100%. 100. Chinese yata yan eh. Anyway, go ready. Say it with me, viajeros! Oishi! Kapag malamig sa isang lugar, isang pagkain lang ang pumapasok sa ating isipan. Mainit na sabaw. At dito, namaster na yan ng mga Hapon. Presenting the soup that doesn't just fill your stomach, but also warms your heart. Ramen. At marami yan sa Ramen Alley. Sa katunayan, may kababayan pa tayong may-ari ng isang restaurant dito. Oldest Ramen Alley dito sa Sapporo. Ilang years ka na dito? Oh, 18 years. 18 years. Yes. So far, kumusta naman? Ang 18 years mo dito. Okay naman. Okay naman. Masaya naman din. Meron ka na rin pamilya. Oh, meron. Asawa. My husband and one daughter. Kamusta ang iyong buhay dito? Well, dito sa Sapporo, malamig kasi dito. Mga tao dahil, So, yes. dahil malamig dito no? Ilang taon na ring naninirahan si Agnes sa Sapporo. Nakapangasawa na nga siya ng taga rito. Ngayon, nagtutulungan silang itaguyod ang kanilang ramen house na matatagpuan dito sa Ramen Alley. Sa ilang taon na niyang pagluluto ng ramen para sa mga parokyanong naghahanap ng pampainit tuwing taglamig, nakita niya kung gaano ito kahalaga sa kanilang kultura. Napapansin ko sa mga ramen houses, pati na rin sa Manila yung ganito kaliit lang. Hanggang 8 to 10 lang yung occupied na seats. Tapos ang bilis ng pag-serve ng pagkain. Oo. Tsaka yung noodles, kailangan hindi siya yung Sagi. Pati yung soup, kailangan mainit. Kailangan- Kainin ng customer. 1910 nang unang nagbukas ang kauna-unahang ramen house sa Tokyo. Mga Chinese missionary ang unang nagdala ng konsepto ng noodle house sa Japan na ginawa naman ng mga Hapon ng sarili nilang bersyon na ngayon ay tinatawag na ramen. Sa Sapporo, sikat ang miso ramen kung saan ang miso na gawa sa soybeans ay hinahalo sa manok o baboy. Sa inyo, ano yung, bakit binabalik-balikan yung ramen nyo? Siguro yung lasa niya. Yung broth. Oh, yes. At or adjusting the soup, the taste of the soup. Isang sining ang pagluluto ng ramen, kung saan dapat tamang kombinasyon ng broth o sabaw at ng noodles para makuha ang tamang sarap nito. Kahit mahaba ang pila sa mga ramen house dito, tinitiis ito ng mga tao. Sulit naman kasi talaga mga biyero. Is there like a particular way of eating ramen? First muna ang soup. Yun talaga yun. Yes, Perfect. main. Yun yung main talaga. Yes. You make the soup like what? How many days? Oh. Matagal kasi Tagal yung yung- ano niya eh, yung pag ano niyang soup. Ang realization ko is that I'm happy na medyo ang dami na rin ramen places sa Pilipinas na you don't really have to go to, different countries or even Sapporo to achieve this type of ramen. But the thing is, bagay na bagay kasi sa weather ng Sapporo na sobrang lamig, tapos kakain ka ng napakasarap na ramen katulad dito. Pasok. Fresh seafood? Check. Sashimi? Check. Ramen? Check. Ano pa nga ba ang kulang sa ating must-try Japanese food? Medyo formal itong susunod nating pupuntahan. So, I will try to be at my best behavior. Dito sa Elm Garden Restaurant, which is a very posh type of restaurant. Apparently, may mga high-profile personalities pumupunta dito because of really nice food, because how the servers
do their jobs, and also because of the ambiance inside and outside. Pag nakikita nyo dito, magandang garden. And apparently, on my right side is, I guess, an ice restaurant. Na during winter time, parang masasarap yata nasa loob ka na medyo mainit. Anyway. The Kaiseki Japanese cuisine is known for its meticulous preparation and beautiful presentation. Medyo naguluhan lang ako dahil ang daming klaseng pagkain sa harapan ko eh. Of course, this is your classic example of, how they serve the bento box. Maraming variety. You have your appetizer. You have your bento box na parang gusto kong mag-tic-tac-toe. Meron siyang 9 types of dishes, and you have your rice and your soup. Parang thinly sliced na fish na pinan-fry, tapos nilagyan ng atsara. Pero hindi masyadong strong yung atsara. Saktong asim at tamis lang. Seems to me this is grilled fish. Put some soy sauce. Wow. I don't know with their seafood talaga. It's just so fresh. Parang wala akong malasang lansa. Octopus tentacles. Wow! Usually, di ba kumakain tayo ng squid or octopus or cuttlefish, talagang may konting struggle. Hindi naman struggle, pero yung gusto mong chew. Yung chinuchew mo, tapos nun, may konting laban. Ito, pag ganun mo, na hindi naman sobrang lambot, yung sakto lang. Na parang, wow. It's juicy, and it's very tasty as well. Tululaway na ba kayo mga biyero? Bukod sa maraming choices na main dish, marami rin pagpipilian pagdating sa kanilang dessert. So, part of the set meal of the Shokado Bento Kaiseki is their dessert. And kung nandito lang yung asawa ko, nung pinapili ako kung anong gusto ko, pipili niya lahat. But apparently, hindi ganun yung sistema nila dito sa Japan. You can probably choose 2 or 3. Lahat na nabili ko, pasok. Wonderful meal. Kulang nilang pamilya ko. I'm working for you. Dahil sa lokasyon nito, isa ito sa mga syudad sa Japan na may matinding pag-ulan ng snow. Ang average snowfall sa Sapporo ay umaabot ng 600 centimeters o kasing taas ng 2 palapag na gusali. Pero alam nyo ba mga biyero, merong safety measures ang gobyerno rito para hindi ito makakaapekto o makapinsala sa mga tao? Sasara din siya o snowplow. Yan ang tawag sa specialized tram na panlinis ng railway tuwing malakas ang bagsak ng snow. Kailangan kasing mabilis na malinis ang riles ng tren tuwing winter season para hindi maantala ang biyahe ng tren na isa sa kanilang pangunahing mode of transportation. First time sa snow mga biyero? Well, here's an effective hack na I'm sure magugustuhan nyo dahil libre lang to. Dito sa lugar na to talagang sobrang lamig. Siguro pag pupunta sila dito, talagang kailangan nilang magbaon ng mga makakapal na jacket. Pwede rin yung mga jacket nila, kaya lang kailangan nilang magdoble ng damit. Isa ang winter sa pinakamasayang season sa Sapporo. During this time, masarap mamasyal dahil sa dami ng events and activities. Isa na riyan ang pinaka-inaabangang event, ang Snow Festival. Isa itong week-long activity tuwing February kung saan may event sa halos lahat ng park. Simulan natin sa Susukino Park, kung saan makikita ang paggawa ng maliliit na ice sculptures ng mga local. So dito ngayon sa tinatawag nilang Ice Sculpture Festival, no? It's just like sinarado nila isang street, probably around 500 to 1 kilometer. May mga iba gawa na. May mga maliliit, may mga lalaki. Ngayon, ang nakikita natin yung
live ice sculpting. Now, ang tanong dyan, yung mga pambato natin galing Paite, kaya ba? Sikat ang Sapporo sa kanilang ice and snow sculptors. Sa ice sculpting, gumagamit ang yelo para umukit ng isang obra. Gamit ang isang handsaw, masusing inuukit sa yelo ang isang hugis o imahe. And we saw you being artistic, and it's very interesting to see you sculpting live. How many ice sculptures did you do today? Three. Okay, for this one, how long did it take you? Almost 20 minutes. No. Si Shigira-san ay isang ice sculptor mula sa Sapporo. Dahil sa pagmamahal niya sa ice sculpting, taon-taon siyang sumasali sa Snow Festival. What started you to do this? 初めはホテルで宴会 Are you an artist already? Before ice sculpting, were you doing drawings or sculpting different things? じゃない。 How long have you been doing this? 履歴は25年ぐらい。 It's Japamazing, viajeros! To meet young local artists like them. And getting to know them won't cost you anything. Arigatou gozaimasu, guys! Ayun yung maganda. Ito yung panalo. So, hindi lang mga ice sculptures. Parang aquarium na frozen. Galing. Nice idea. Nakakita ko ng mga Pilipino dito eh. Ano pangalan mo? Chim. Chim. Yup. Your mom and dad? Yes. Hi, mom and dad. Ano pang pangalan nyo? Nisito. Nisito. Evelyn. Evelyn. At iniisip ko hindi kayo nakatira dito at nakatira kayo sa Pilipinas. Yes. Bakit kayo nandito? Snow. Okay. Snow festival. Snow festival. Yup. Ice. Ice. Lamig. Mhm. So sa susunod na Snow Festival, which is probably 2018, subukan yung magsuot ng makapal na medyas at boots. Galing kasi kami sa airport, binabalang namin yung gamit namin, at susuot ko rubber shoes. Manipis na socks. Hindi ko na maramdaman yung paa ko. May pila sa slide para sa mga bata. Wala naman ako kasamang bata. Ako na lang. Promise, Primo, pag laki ka na, sama ka ni Papa. Medyo hindi naman ganun kalayo or mahaba. Enjoy pa rin dahil kailan ka ba magsaslide gamit na mga bloke ng ice. Pati wala lang, spirit of snow sama mga bata. Sobrang enjoy. Yun nga lang, talagang pag nag-land ka dyan, ice yan eh. Parang mawawala na yung patungan sa puwet mo. Kaya ngayon medyo basa yung puwet ko. Nagsisisi na tuloy ngayon ako. Para sa mga hindi sanay sa lamig katulad natin, may lugar kung saan pwede pa rin ma-enjoy ang Snow Festival. Merong indoor exhibit sa underground shopping mall na to. Alright mga bear, nandito tayo ngayon sa Underground Mall. Perfect dahil for like more than 6 months malamig ang Hokkaido. So gumawa sila ng Underground Mall para ma-enjoy yung mall ng tao nang hindi masyado malamig. Ang okay din dyan, ang underground walkway ay connected sa mga subways. Kung suswertihin ka, baka makakita ka rin ng ganito. Kung hindi kayo maka-snowboard sa labas, snowboard tayo dito sa loob. So, syempre, hindi naman siya actual snowboarding experience. Kahit nakapaa ka at isipin mo, may grip. Dahil galing sa lamig yung paa mo, so may moisture. So, pag may konting moisture lang, kahit na medyo konting grippy yung texture ng board, dudulas at dudulas ka. But, the actual snowboarding is way better. And you've got the views as well. And you don't fall dyan sa kutsyon, you fall on the snow. Mula sa maliliit na mga ice sculpture sa Susukino Park, dito naman tayo sa Big Snow Sculptures. Inaabangan kada taon sa Snow Festival ang malalaking sculpture na to sa Odori Park. Dahil kasing laki lang naman ng 5 palapag na gusali ang inyong makikita. Pero hindi lang mga Hapon at turista ang nag-aabang ng Snow Festival sa Sapporo.
Una, parating nakakatawang makakita ng Pilipino sa ibang bansa. Okay, nandito tayo ngayon sa Snow Festival and I believe every year may Snow Festival dito. Ano yung rason nyo kung bakit nabibisita nyo or nadadaanan nyo yung Snow Festival? Actually, itong itong Snow Festival is one of the main event dito sa Sapporo. Ito talaga Every Feb yan? Every Feb. Noong 1950, Oo. nagsimula yung mga high school students, Okay. nagtayo sila ng figures. Nagtayo sila tapos marami nagpunta ng mga ng mga manonood. Kaya parang naisip nila na since product nila yellow eh. Oo. Kaya taon-taon ginawa na Ginawa nila. nila Kaya yun. ngayon nga diba 68 Oo. year na ng Sapporo Winter 68th year. At siguro, At sigurado, patuloy pa rin yan. Tapos, lately nga, parang may na-improve na siya. Alam mo ba dati, yung mga figures na yan, wala siyang light. Ngayon, may light, may sound. Iba na talaga. Ilang araw po ba yung Snow Festival? One week? One week. Ano yan? Usually, second week ng February. Sa inyong experience, ano yung makikita dito sa Snow Festival sa mga hindi pa nakakapunta dito mga Pinoy? Iba-iba? Oo. Mm. Matutuwa ka talaga. Mm. Kasi, yun na nga, iba-ibang sculpture ang nakikita Sculpture, mo, iba-iba. Pati malalaki. Oo. Oo. Sigurado mag-i-enjoy yung mga Pilipino dito. Bakit? Bakit? Kasi dito, malamig. Malamig. Kasi Baka sobrang malamig na nga eh. Yun nga lang. Alam mo, hindi tayo, nakakilala ko ng 5 minutes, pero parang close na tayo, tatlo eh. Oh, alamig, alamig. Kasi gumawa ng halo-halo araw-araw. Pero naman naisip ko lang din, believe na ako sa inyo, parang normal na sa inyo, no? Yung lamig. Hindi rin. Ha? Hindi ko na maroon yung ano ko, hindi na ako eh. Pasanayan lang. Gano'ng katagal na po ba kayo dito? Ako, 8 years na ako dito sa Sapporo. 8 years. Oo. Ano po yung trabaho mo dito? IT engineer ako dito sa Sapporo. IT engineer. Ikaw naman, Mika? 19? 19 years. Yeah. Oo. Ano po yung trabaho mo? Ano ginagawa niyo for 19 years? Bantay ng bata. Bantay ng bata. Uy, hindi sa bahay. Trabaho din yun, ha? Matrabaho yun. Oo. Linis din ang bahay. Oo. Sige, For 19 years, nililinis ka lang ng bahay. Ganyan ang di ba? ganyan talaga. Ganyan talaga ang buhay. Ganyan ang may asawa na talaga, di ba? Ano po ba? Generally speaking, mahirap ba yung buhay dito? Madali? Ano po yung sa palagay nyo? Ako, galing, nauna, bago ako pumunta dito sa Sapporo, nanggaling ako sa Tokyo eh. Okay. Tapos yung una, hindi ko alam, ano bang klaseng lugar yung Sapporo? Oo. Kaya yung una ayaw ko nga pumunta dito, sabi ko Sapporo, ano yan, probinsya ata yan. Probinsya, oo. Baka, iniisip ko, baka wala naman ako makita dyan. Oo. Pero yung dumating nga ako dito, hindi naman pala siya ganun ka-probinsya, yung unang dating ko ha. Dahil ba napangasawa nyo, tiga Sapporo na? Okay. Plano, sakay muna ng eroplano para Oo. makarating sa kanila. Sa ibang lugar yan Sa ibang siya. lugar, Oo. okay. Pag umuwi kami, eroplano, sakay muna ng eroplano para Oo. makarating sa kanila. Maganda rin pala itong lugar na to. Kasi nga, siguro dahil naging maganda siya dahil halos lahat ng Pilipino dito sa Sapporo magkakakilala eh. Yun. So may grupo kayo? May grupo kami. Yeah. Alam mo, gawin natin? Igutin kaya natin. Check natin. Kasi di ba every year nagbabago-bago? Tara. Go! Ang snow sculpture event sa Odori Park ay umaabot ng 1.5 kilometers ang haba at nahahati sa 12 areas. And take note, walang entrance fee rito mga biyero. Ang saya-saya! Ang layo ng Sapporo mula Tokyo by plane. Kilala ang lugar na tourist-friendly. Paano kasi? Madaling gamitin ang kanilang public transportation. Kaya agad-agad makalilibot ang mga turistang makakatiyang paa. Sa mga mahilig sa Japanese cuisine, medyo tutulo ang laway niyo sa ating susunod na stopover. That's right mga biyero. It's a good day to make sushi. So nandito tayo ngayon sa isang sushi restaurant kung saan kasama ko ang kanilang master chef. Tawag sa kanya ay Oyakata.
Oyakata? Good afternoon. Si Oyakata, magtuturo ng different types of sushi. Ang paggawa ng sushi ay isang traditional na paraan ng pag-serve ng pagkain para mapanatiling fresh ang isda. Binabalutan ng isda ng kanin at asin para ma-ferment ito. Para sa mga Hapon, may tuturing na sining ang paggawa ng sushi dahil bukod sa lasa, importante rin ang presentasyon. Para maging isang ganap na sushi chef, kailangan ng masusing pag-aaral. Papakitaan ko kayo ng aking newfound skill. Ito na ang sushi sa kagutuman. May bowl of water kung saan mag-facial wash ka, hindi lang lang. Hugasin mo lang yung kamay mo para pagdampot mo ng kanin or Japanese rice, hindi didikit sa kamay mo. Okay? Now, kailangan umabot sa exactly 20 grams of rice. At meron tayong weighing scale. Kulang ng 5 grams. Pagkatapos makuha ang tamang timbang, pwede nang ilagay ang isda. So meron na tayong rice. More or less 20 grams. Okay, fine, 19. Pero medyo dumidikit sa kamay ko, so nagiging 18.5 na lang siya. But anyway, using my left hand, kinuha ko yung slice of tuna. Okay? Or slice of fish. But specifically now, gagawin natin kasi tuna, sushi. So, nilagay ko dito sa left hand ko. At kumuha lang ako ng konting katiting na wasabi. O sinabi niya, ilagay ko daw sa gitna. Sa Sapporo, sikat sa mga turista ang sushi making class. Sa loob ng isang oras, mararanasan yung maging sushi chef apprentice tulad ko. Yung last few steps kasi yung parang pangkorte. Kinukorte ko dito, iniikot ko ng ganyan, ganyan. So, top, bottom, and then the sides. And then, you place it on the dish. Up. This is it. Nakala ko dati taho. Sago pala. Okay. Alright, we're done. Such a pro sushi chef. Oishi. Hindi ko po natitikman pero hey, looks wishy to me. Time to taste the fruits of my labor. Siyempre, may iba pang titikman. Napagod ako ah. Lagyan natin ng konting pampakilig. Meron silang hinalong parang mint leaf doon sa cuttlefish. Galing. Hindi lang yung sweet raw taste from the raw fish. Meron din minty aftertaste. What's next? Sea urchin. Dami natin kinain nito sa Pilipinas. Pero i-compare natin. Yan. Okay. Sobra kasi ako sanay kumain ng sea urchin. As in, mula sa dagat. So, ang nalalasahan ko, alat. Ito, ganun din. Matamis. Matamis ba yung tubig alat nila dito? Okay, if you're gonna be alone, if you're gonna purchase this and you're gonna consume it by yourself, might be a bit pricey, but sometimes, hey, you just wanna splurge. Pero kapag kasama mo, asawa mo, or girlfriend, boyfriend, barkada, the more the merrier. Pag hati-hatian, the best. Basta always remember, when you come here to Sapporo, hey, you get the freshest seafood on the planet. Diba? So, do you think you wanna splurge a little bit? I think. Biyahe at pasalubong. Magkasama palagi ang dalawang yan. Kapag may pasalubong, parang sinama mo na rin kasi ang iyong pamilya sa biyahe mo. At pag sinabing pasalubong, pahuhuli ba naman ang Sapporo? Nandito tayo specifically sa Kita Kitchen, meaning North Kitchen. Now, ang Kita Kitchen,
most of their products, or kung hindi most, probably all, are made in Sapporo. Okay? And it's perfect, syempre. Bibisita ka sa Sapporo, gusto mo nang mag-uwi ng mga produktong galing Sapporo. Isang souvenir shop ang Kita Kitchen, kung saan makikita ang lahat ng mga produkto hindi lang ng Sapporo, kundi ng buong Hokkaido. Isa itong lugar kung saan tampok ang gawa ng mga small-scale entrepreneur. Madalas na naghahanap ng mga Hokkaido-made product ang may-ari nito, kaya palaging bago ang makikita nyo rito. Talk about great finds, Bejeros! May nahanap na ako, pakita ko sa inyo, na pwede pang pasulubong. You've got dried squid. Ito yung recommend pala nila. Ito yung mga cook na, tapos nun, tatanggalin mo lang sa wrapper, tapos nun, ibubuhos mo sa mainit na kanin. Ayos na. This is parang, similar to eel. Up, meron tayong scallops. Ooh, there is also dried cheese. Now, Hokkaido milk is such a big thing here because sabi nila, yung milk na produce ng mga cows from Hokkaido ay top grade. Okay? So, may mga different types of cheeses here na gusto nating iuwi, pero pwede naman eh. Not illegal. It's just that kailangan ma-retaining certain temperature, so it's not really advisable for you guys to take home. Masaya na si Mommy, masaya na si Papa, masaya na yung asawa ko, masaya na ang aking anak. Dahil bumili na ako ng gatas. Pero syempre, mas pipili niya yung breast milk. Akin na lang to. You know, lactose intolerant naman ako, pero ang tigas lang ng ulo ko minsan dahil ang sarap kasi ng gatas. Check natin kung, it's flipping. Oh, it's good. It's very creamy. Yari ako mamaya. Yari yung mga kasamahan ko mamaya sa van. CR muna ako. Kung mabitin ang inyong pasalubong dahil buong barangay pala ang bibigyan nyo, marami pa ritong bibilhan, Bijeros. Bisitahin ang lugar na para sa dessert lovers. Candies, chocolates, and cookies. Pero ang totoong bida rito ay ang Shiroi Koibito. Isa itong white chocolate sandwich cookie na ginagamitan ng lengua de chat biscuits. Parang special lengua de gato na may palaman. Sabi nila, parang di kayo nakapunta ng Hokkaido kapag hindi kayo nakatikim o bumili nito sa Sapporo. Pero hindi lang pamimili ng pasalubong ang pwedeng gawin dito. Parang Christmas all year round dito sa Shiroi Koibito Park. Perfect sa mga young and young at heart. Panalo to! Solve! Pagkatapos ng malayong paglalakbay, sa wakas, nakita ko na rin ang solusyon sa matinding init. Dahil sa aking pagbisita sa Sapporo, hindi lang uhaw ang napawi ng matinding lamig. Nalaman ko na rin na ang lugar na ito ay hindi lang basta bayan na nababalot ng yelo. Mayaman din ito sa kultura at mahalagang kwento. A truly sophisticated town deep in snow.